Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kakayanin niya lahat. Wika naman ni Adam. Nangitian na lang silang dalawa. Sa tuwing binabawasan ng oxygen ni Calix ay nagiging tolerable niya naman. Ibinaba pa ito hanggang level 2 na. Hindi na masyadong malakas ang pressure ng oxygen. Umaasa si Carmela na sa susunod na mga araw ay matatanggal ng oxygen ang anak nila. Hello, Mommy. Ibibigay ko lang po yung ibang gamot ni baby. Nasabi po pala nila, Doc, na ititrain na po natin si baby na mag-feed sa bottle para uuwi po kayong wala siyang tubo. Wika ng nurse. Sa sinabi ng nurse ay tila tumalo ng puso ni Carmela sa saya at gulat. Uuwi? Aniya. Na-realize naman ng nurse ang sinabi niya. Opo, Mommy. Pinaplano na po nila, Doc, ang pag-uwi niyo dahil ngayong araw po ang tapos ng antibiotic ni baby. So wala na pong medicine si baby, maliban na lang po sa mga maintenance niya. Pero planning pa lang naman po, Mommy. Sagot ng nurse ni kinatango ni Carmela. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nagiging excited. Ayaw niya naman kasing madaliin ang paglabas ng anak niya. Gusto niya ay stable na talaga ito. Nang umalis ang nurse ay naupo naman si Adam sa gilid ng kama sa katinignan ng anak nilang karga-karga ni Carmela. Uwi na ikaw, anak? Nagsawa ka na ba dito? Mabuti naman at marunong ka nang magsawa. Halos 3 buwan ka na dito saad ni Adam. Natawa na lang din si Carmela. Ang akala nila tuloy-tuloy ang paggaling ng anak nila ay binalot na naman sila ng takot at kaba nang biglang bumaba ang oxygen sat ni Calix. Ayaw na nilang ibalik ito sa ICU. Nakatitig ang nurse sa cardiac monitor at binabantayan ng oxygen sat ni Calix. Dapat ay 75 ito pataas, pero hindi ito umaakyat ng 75. Mommy, itataas ko lang yung oxygen ni baby ha. 75 kasi dapat ang oxygen sat niya. Nag-aalala na din na saad ng nurse. Tahimik lang naman si Carmela at Adam. Nasabi na rin sa kanila ng mga doktor ng anak nila na planning for discharge na sila pero hindi pa sinasabi kung kailan. Tapos ganito pang nangyayari. Malapit nang mag-3 buwan si Calix. Mukhang dito ulit sila sa ospital magpapalipas ng pang-3 buwan ng anak nila. Take your time, anak. Okay lang naman kahit na magstay pa tayo dito ng 1 buwan o higit pa. Ang mahalaga maayos na ang lahat sa'yo. Bago ka ilabas, aniya pero nalulungkot siya dahil para bang bumabalik na naman sila sa umpisa. Nasa level 2 na lang ang oxygen ng anak nila pero itinaas na naman ito. Hi, Mommy. Kamusta si baby? Tanong ng doktor na nag-rounds na naman sa kanila. Okay naman, Doc. Yun lang ang sagot ni Carmela. Pinakinggan ng doktor ang puso ni Calix sa katinignan ng vital signs nito, maging ang oxygen. Nang mapansin niyang tumaas na naman ang oxygen ay nagtanong na siya. Mommy, hindi ba't mababa na ang oxygen niya? Bakit itinaas na naman? Itinaas ng nurse kanina, Doc, dahil bumaba ang oxygen sat ng anak ko. Sagot niya na ikinatango ng doktor. Kung ganun, hindi pa kaya ni baby na huminga para sa sarili niya. Huwag lang nating madaliin, Mommy. Naninibago pa si baby. Darating din tayo sa kakayanin niya na ang room air. Tumango lang si Carmela. How about his feeding? Nakakailang ml na siya sa feeding bottle niya. 20 ml pa lang, Doc. Minsan hindi pa niya nauubos kaya binabalik na lang sa syringe para idaan sa feeding tube niya. Napatango-tango naman ng doktor. Lahat ng mga lab test ni Calix ay ginawa na. They want to make sure that everything is fine bago nila ito i-discharge. Lalo na't malaking pamilyang kalalabanin nila. Oras na nagkamali sila. Sa bawat araw na lumilipas ay unti-unti nang natapos ang mga gamot ni Calix. Pero hindi sila makalabas pa dahil minomonitor pa nila ito. Mommy, schedule ni baby ng MRI mamaya. Stop muna natin ang feeding niya ha? Wika ng nurse. Tanging-tango na lang ang sinagot ni Carmela. Sana maging maayos ang MRI niya. Wala na sanang maging problema. Tila na-stress na saad ni Carmela. Tinignan niyang anak niyang pinapagatas niya sa feeding bottle. Umiiyak na naman ito dahil tila ba wala siyang naiinom na gatas. Napabuntong ininga si Carmela dahil para bang nakalimutan ng anak niya kung paano mag-suck. Kinakagat nitong tsupon niya at kapag wala siyang mainom na gatas ay iiyak siya.
Nai-stress na rin si Carmela dahil gusto niya na sanang matanggal ng feeding tube ng anak niya. Dahil kitang-kita niya kung paano to mairitable. Pero paano yun matatanggal kung 20 ml pa lang ang kayang ubusin ng anak niya? Minsan hindi pa nito mauubos. Butasan mo pa itong tsupon niya para kahit pagkagat ang ginagawa niya ay mainom pa rin siya. Saad ni Carmela sa asawa niya. Binutasan naman ni Idam ang tsupon sa kanito nilinisan at binalik kay Carmela. Pinasubok naman yun ni Carmela at kahit na pagkagat ang gawa ng anak niya, ay may naiinom naman ito dahil malaki-laki ng butas. Lahat ng mga feeding bottle ni Calix ay binutasan na. Hello, Mommy! Sad na naman ang doktor nang mag-round sa mga to. Ilang ml nang kaya ni baby sa feeding bottle niya? 20 ml, Doc, sagot ni Carmela. Mommy, itaas mo na po yung 20 ml kapag naubos niya na yon. Kapag nag-25 ml na siya after 2 feeding, itaas mo ulit ng 5 ml para kapag kaya niya nang ubusin ng 80 ml sa feeding bottle niya, aalisin na po namin ang feeding tube niya. Para kapag ma-discharge kayo, uuwi si baby ng walang feeding tube. Bili ng doktor ng tanging tangulang sinasagot ni Carmela. Nang umalis sa mga ito ay tiningnan ni Carmela ang asawa niya. Planning for discharge na siya pero hindi pa niya kayang huminga ng sarili niya. Naging stable lang ang oxygen sat niya kapag may oxygen siya. Uwi ba tayong may oxygen siya? Aniya sa asawa niya. Planning for discharge pa lang naman. Wala pang exact date saka magtiwala na lang tayo sa mga doktor ni Calix. Alam nilang ginagawa nila. Napatango-tango na lang si Carmela. Natapos ang MRI ni Calix. Lahat naman ay okay ang resulta. Palagi na lang takot at kaba ang nararamdaman nilang mag-asawa sa tuwing may mga test na gagawin sa anak nila. Mabuti na lamang at okay naman ang brain ng anak nila. Unti-unti na rin naging itataas ang napainom nilang gatas sa anak nila gamit ang feeding bottle nito pero minsan ay tila nakakalimutan ng anak nilang magsak dahil sa nakalipas na mga buwan, palaging sa feeding tube lang pinapadaan ang gatas niya. Muling tiningnan ni Carmela ang oxygen sat ng anak niya. Sa tuwing sinusubukang bawasan ng oxygen nito, bumabagsak naman ang oxygen sat niya. Aalisin ng mga doktor sa umagang oxygen, pero pagsapit ng hapon ay ibabalik ulit nila. Mommy, may consent po ba na ibinigay sila, Doc, para sa blood transfusion ni baby? Dahil kulang pong nagre-reproduce ni baby na red blood cell. Wika ng nurse, lahat naman ng ibinibigay nilang consent sa kanila ay pinipirmahan na nila, kahit na minsan inatatakot na sila. Hindi na lang masyadong iniisip ni Carmela ang oxygen sat ng anak niya dahil kung palagi niya itong iisipin, lalo lang siyang may stress. 1 linggo pa lang naman siyang nasa ward, konting practice pa kakayanin niya na rin yan. Pagpapalakas ni Idam sa loob ng asawa niya. Tiningnan ni Carmela ang dugong sinasalin sa anak niya. Maraming bag ng dugo ang sinalin sa anak nila simula nang mailipat to sa ICU. Nang matapos ang blood transfusion ni Calix, ay tumaas ng 90s ang oxygen sat nito. Napangiti si Carmela. Sana'y magtuloy-tuloy na. Kayanin ng anak niya kahit wala ng suporta ng oxygen. Nang makita ng mga doktor ang oxygen sat ni Calix, ay muli nilang ibinaba ang oxygen nito. Nakabantay si Carmela oras-oras sa oxygen sat ng anak niya. Pagsapit ng hapon ay nanatiling stable ang oxygen sat nito kaya nakakahinga ng maluwag si Carmela. Mukhang malaking tulong ang pagsalin ng dugo sa anak niya. Good morning, Mommy! Nakangiting wika ng doktor. Tinignan muli ang oxygen sat ni Calix at nasa 60s pa rin ito simula ng binabaan. Tatanggalin ko na pong oxygen ni baby. Basta kapag may napansin po kayong unusual kay baby, sabihin niyo po kaagad para maaksyonan. Nakangiti namang sumagot si Carmela. Sige po, Doc. Salamat. Masaya niyang saad. Inalis na ang oxygen ni Calix at ang tanging nasa katawan na lang nito ay ang feeding tube at ang central line ng singit. Unti-unti nang naaalis lahat ng mga nakakabit sa katawan ni Calix. Sana sa susunod naman ay ang feeding tube niya. Wika ni Carmela. Gumiti naman si Idam pero hindi pa rin sila nagpakampante dahil baka bumagsak na naman ang oxygen sat ni Calix. Lalo na't palagi itong bumabagsak sa tuwing nababawasan ang oxygen niya. Nakangiti ang mag-asawa nang pumasok ng mansyon. Wala silang sinabihan kahit sino sa kanila na ngayon ang uwi nila. They want to surprise them. Pagkatapos ng 2 linggo nila sa ward, na-discharge din sila at yun ang pinakamasayang araw na nangyari sa kanila simula nang malaman nila na may sakit sa puso si Calix.
Nag-doorbell na si Adam. Alam nilang nasa loob lang silang lahat ng mansyon dahil weekend. Depende na lang kung umalis ang mga ito para sa mga personal matters nila. "Ay sir!" Gulat pang saad ng katulong na nagbukas ng pintuan. Sinenyasan ni Adam na huwag maingay ito. "Nandyan ba silang lahat? Ang kambal hindi ba umalis?" Mahinang tanong ni Adam. "Nandito po silang lahat, pati ang chairman. Nasa sala pong kambal kasama si Ma'am Maria at Sir Ruel." Bakas ang excitement sa tinig ng katulong lalo nang makita nito ang baby na nakabalot pa sa swaddle. "Yaya, sino nag-doorbell?" Rinig nila sa boses ni Maria. Hindi naman sumagot ang katulong dahil kinuha na nitong maleta na dala ni Adam. Pumasok ng mag-asawa, walang paglalagyan ng kasiyahan na nararamdaman nila dahil matapos ang halos 3 buwan nilang tumira sa ospital, nakauwi rin sila. "Mommy?" Ani ni Santino na bigla siyang tumingin sa gawin ng pintuan. Napangiti naman ang mag-asawa. Mabilis ding lumingon si Sabrina nang marinig niya ang salitang mommy. "Mommy? Daddy!" Sigaw din ni Sabrina at nauna pa itong tumakbo palapit sa kanila kaysa kay Santino na tila ba natulala pa at pinuproseso sa utak niyang nakita niya. Napatayo at napalingon na rin si Maria at Ruel na parehong nasa sala. Natutup ni Maria nang makita niyang hawak ni Carmela ang bunso nilang anak. Sinalubong ni Adam ng yakap ang kambal pero dahil buhat-buhat ni Carmela si Calix ay nanatili lang siya sa kinatatayuan niya. "Oops, don't come near Calix without your face mask." Ani ni Adam nang akmasan na lalapit sa kanila si Maria. Ibinigay ni Adam ang baon nilang face mask at ang alkohol. Ayaw nilang mahawaan ng bata ng kahit na anong sakit dahil masyado pang mahina ang immune system ni Calix, lalo na't wala pa itong kahit na isang bakuna. "Bakit hindi kayo nagsasabi na lalabas na pala kayo? Naghanda man lang sana kami." Natutuwang saad ni Maria na halos nanubig na ang mga mata niya. Nakangiti lang naman si Ruel na nakamasid sa kanilang lahat. Masaya rin na nakauwi na si Calix. Hindi madali ang pinagdaanan nila. "Tawagin mong chairman, sabihin mo nandito na si Calix. Tawagin mo na rin ang asawa ko." Natataranta pang wika ni Maria sa katulong nila. Nakasuot na siya ng face mask at halos ipaligo na niyang alkohol para malapitan niya na si Calix. 2 buwan niya na rin itong hindi nakita. "Nagsabi sana kayo na pauwi na kayo," ulit ni Maria. "Ayaw namin na ma-evil eye, ma'am, lalo na't maraming mga pasyenteng dapat ay madi-discharge na. Pero biglang nagkakaroon ng problema. Gusto rin naming surprise ang pag-uwi namin." Sagot ni Adam. "Pwede ko ba siyang kargahin?" Pagpapaalam ni Maria kay Carmela. Ngumiti naman si Carmela sa kanyang ibinigay sa mother-in-law niya si Calix na mahimbing na natutulog. "Hello apo, ang cute-cute mo naman. Welcome home, mahal namin. Ang lakas-lakas naman talaga ng mahal namin na yan. Thank you for staying with your mom and your dad ha. Ang mommy la ito. Pasensya na apo kung hindi ka namin nabibisita sa hospital. Gustuhin man namin pero alam namin kay mommy at daddy mo pa lang. Kulang ng visiting hours sa kanila." Saad ni Maria saka siya naupo habang nakatitig pa rin kay Calix. Nang malaman ni Chairman at ni Jackson ang pagdating ng mag-asawa, kasama si Calix ay mga nagmamadali silang bumaba. Muntik pang mahulog sa hagdan si Chairman dahil sa pagmamadali nitong makababa. "Are they home?" Tanong ni Jackson kahit na nasa hagdan pa lang siya. Nang makita niyang anak niyang si Adam ay tinalo niya na ang 5 natitirang baitang ng hagdan. "Face mask mo at mag-alkohol ka," masungit na wika ni Maria sa asawa niya. Nanguha naman kaagad si Jackson ng face mask at katulad ni Maria, halos ipaligo na nilang alkohol. Nang makababa naman si Chairman at nakita niyang mag-asawa'y napangiti siya. Dahan-dahan na siyang naglakad palapit sa mga to. Ibig sabihin okay ng apo niya. Nakahinga na siya ng maluwag dahil buhay si Calix at kapag ooperahan ito, sisiguraduhin nilang kukunin nila ang pinakamagagaling na surgeon. "Chairman," ani ni Adam na makita niya ito. Nilapitan ni Chairman si Adam sa kanya tinapik ang balikat nito. "You're home. Your son is finally home." Tatango-tango pang saad ni Chairman habang nakatingin siya kay Maria at Jackson na siyang may hawak-hawak kay Calix. "Mommy, hindi na po ba kayo babalik sa hospital? Dito na po ba ulit kayo?" Inosenteng tanong ni Sabrina. Katabi ni Carmela ang kambal na nangungulila rin sa kanila. "Yes, baby. Dito na ulit kami kasama natin si Calix." Nakangiting sagot ni Carmela.
Go to your brother so you can see him too, dagdag ni Carmela. Lumapit naman ng kambal sa lolo at lola nila na siyang may hawak kay Calix. Lahat sila ay nakafocus na kay Calix habang sila na mag-asawa ay nakangiting nakatingin lang sa kanila. Inakbayan ni Idam ang asawa niya at masaya nilang pinagmamasdan ang pamilya nilang natutuwang makita si Calix. Akala ko hindi na matatapos ang kadiliman sa buhay natin. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Akala ko hindi pa mangyayari dahil sa nangyaring panghihina ni Calix. Sad ni Carmela. Ang pinakamagandang ginawa sa atin ni Calix, yun ay ang inilapit niya tayo sa may likha sa ating lahat. Hindi naging madali, parang roller coaster ang naging buhay natin. At alam nating si Calix ang pinaka-nahirapan sa ating lahat dahil siya ang lumalaban sa buhay niya. I'm so happy that he made it. Masayang wika ni Idam. Saka siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Masaya silang nag-celebrate dahil na-discharge na rin si Calix. Maging ang mga magulang ni Ruel ay nagtungo sa mansyon. Inimbitahan na rin nila si Marvin at ang mga kaibigan nilang mag-asawa, pero hindi sila pwedeng lumapit kay Calix. Masayang nilagyan ni Marco ang baso ni Idam ng alak. Maging sila ay naghintay sa araw na makakalabas ng ospital si Calix. Akalain mo nagawa niyang makalabas. He's really a fighter, sad ni Marco. Nakatanaw lang sila kay Calix dahil kahit na gusto nila itong lapitan, hindi pwede dahil baka kung anong bakterya o sakit pang daladala nila mula sa labas. His Fuentes, ano pang habang aasahan mo? Masyadong fighter ang mga Fuentes. Tingnan mo lang din yung nangyari kay Ruel. Akala mo hindi kakayanin pero kinakaya nila. Anong klaseng dugo bang meron kay mga Fuentes? Dugo ba yan namang immortal? Pagbibiro ni Arnold. But I'm so happy for you bro. Akalain mong iniiyakan nyo lang noon. Ang sanhi ng mga sakit na nararamdaman nyo ay naiuwi nyo na rin sa wakas. Seryosong dagdag ni Arnold, napabuntong hininga si Idam. Hindi pa tapos ang laban ng anak nila at sisiguraduhin nila na palagi silang nasa tabi nito. Kailan nyo siya planong idala sa Germany? Tanong naman ni Harleen. Silang dalawa ni Carmela ang magkasama at magkausap. Nasabi naman sa amin na at least 6 months ni Calix bago siya operahan. Gusto naming makapagpahinga man lang muna siya bago namin ibiyahe para sa check-up niya sa Germany. Hindi kasi siya nakakatulog ng maayos sa ospital dahil sa tuwing hahawakan siya ng mga doktor para i-check ay palagi siyang nagigising. Sagot ni Carmela. May kinuha naman si Harleen sa bag niya sa kanya ibinigay kay Carmela. Tinignan ni Carmela ang isang back card. Alam ko naman na mas mayaman kayo kaysa sa amin pero gusto ko lang na makatulong. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan kaya sa paraan na lang ng pangdagdag financial yung naisip ko. Hindi ko naman magawang magstay sa tabi mo para samahan ka palagi. Alam mo naman ako lang ang inaasahan sa pamilya kong mamamahala sa mga business namin. Akma sanang ibabalik ni Carmela pero hindi tinanggap ni Harleen. Hindi mo naman kailangang gawin to pero salamat. Kung nahihiya ka namang igastos, pwede mo namang ibili yan ng mga gamit ni Calix na mga maintenance medicine niya. Anas ni Harleen na ikinatango na lang ni Carmela. Thank you. Ngiti lang ibinalik ni Harleen. Sa nangyari sa inyo, natatakot na tuloy ako magkaanak? Naisip ko, paano kung ako nasa sitwasyon mo? Hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Hindi ko alam kung paano ko lalampasan ang bawat araw na lilipas. Tinitigan ni Carmela ang kaibigan niya at seryoso to sa sinabi niya. Hindi nakakatakot maging ina, Harleen. Kapag naging isa ka na, masasabi mo na lang na yun ang pinakamagandang desisyon na nagawa mo. Oo, nakakatakot kapag nagkasakit sila. Wala kang magawa sa tuwing nasasaktan sila pero masayang maging isang ina. Sagot naman ni Carmela. Tipid lang naman nang ngumiti si Harleen. Matapos nilang mag-celebrate sa bahay, ay nagtungo naman sila sa private resort na pinagawa ni Idam. Dagat ng harap nito kaya mainit ang yumayakap na hangin sa kanila. Kompleto rin silang lahat. Hindi nila nasamahan sa ospital ang mag-asawa kaya sa tuwing mag-aayang mga ito para lumabas, kinakansel nila kaagad ang mga lakad nila. Hindi nila in-expose sa crowded place si Calix, kaya sa mga private place lang nila ito dinadala. Si Maria at Jackson na nag-aalaga kay Calix dahil gusto nilang makapag-relax naman, si Carmela at Idam dahil hindi naging madali ang 3 buwan na lumipas. Ngayon ang 3rd month ni Calix at ngayon lang sila na makapag-celebrate ng kompleto silang lahat. 3 araw silang magstay sa magandang private resort. Lumabas si Carmela, nakapaalang siya kaya ramdam na ramdam niya ang mainit na buhangin.
May malaking cottage din na nakatayo kaya kitang-kita nila ang malawak na karagatan. May swimming pool din sa loob pero gusto ni Carmela na makalanghap na sariwang hangin. Nakangiti siyang nakatingin sa kawalan. Nang mapansin ni Adam na walang asawa niya sa loob ng villa, ay hinanap niya ito sa dagat. Hindi naman siya nahirapang makitang asawa niya. "What are you doing here?" Kumakain na sila doon. "Balik na tayo sa loob," saad ni Adam. "Dito na muna ako, hindi pa naman ako nagugutom," sagot niya. Naupo na lang din si Adam kaya pareho na silang nakaharap ngayon sa dagat. Ang daming nangyari kapag iniisip ko lahat ng mga nangyari sa atin. Sa pamilya natin, hindi ko alam kung paano natin nagawang makapunta sa dulo. Simula nang ma-hospital si Calix para tayong pinapatay araw-araw. Hindi natin alam kung kailan darating ang dilim sa buhay natin. Pero kapag nasilayan na natin ulit ang liwanag, ang sarap magpatuloy na mabuhay. Sa mga nangyari sa atin, pakiramdam ko, pinatatag ang mga puso't loob natin. Wika ni Carmela. Nanatiling nasa kawalan ng paningin niya. Kung may dumating ulit na problema sa atin, siguradong malalampasan na natin yun. Palagi mo lang tatandaan na nandito lang ako at hindi ka nag-iisa. Malalampasan natin basta magkasama tayong dalawa. Huwag mo na ulit-ulitin yung hindi mo ako kakausapin dahil lang sa hindi ko pinapakita sa'yo na nasasaktan din ako. Pinipilit ko lang maging malakas para may masasandalan ka. Nilingon ni Carmela si Adam. "I'm sorry for doing that. I promise that I won't do it again," sagot niya. Hinawakan ni Adam ang ulo ng asawa niya sa kanya inihilig ito sa balikat niya. Marami nang nalampasan si Calix kaya siguradong malalampasan niya rin ang open heart surgery niya. Let's not talk about that for a while. Habang may panahon na kasama pa natin si Calix, enjoy na muna natin ang bawat araw na lumilipas dahil kapag naoperahan siya, hindi natin alam kung kailan na naman siya makakalabas. Napatango na lang si Adam. Napalingon sila nang marinig ang sigawan ni Marco at Arnold. Pareho nilang karga-kargang kambal habang naghahabulan sila. Tawa rin ng tawang kambal dahil sa paglalaro nila. Pinanood ng mag-asawang mga anak nilang masayang naglalaro kasamang mga kaibigan ni Adam. Dumiretso rin ang mga to sa dagat para maligo. Nakaupo ang kambal sa balikat ni Marco at Arnold at naglalaro sila ng hilahan. Kung sinong unang mahuhulog, siyang talo. Lumabas na rin si Ruel na karga-karga si Calix. Pumasok na rin sila sa cottage dahil mainit. Sunod-sunod na rin silang lumabas mula sa villa. May daladalang pagkain si Maria at Jackson para kay Carmela at Adam. "You lose, kuya! I won!" Tumatawang sigaw ni Sabrina. "Ang daya mo eh! Usapan hilahan lang hindi mangiliti!" Reklamo naman ni Santino dahil nahulog ito. Pati si Sherman pumunta na rin sa cottage. "Laro tayo! Matalo tayo sa pagluluto!" Wika ni Harley na may daladalang Uno card. Sumang-ayon naman silang lahat kaya ikinalat ni Harley ng Uno card saka sila nagsimulang maglaro. +4 ka! Tumatawang wika ni Ruel kay Sherman na sumali rin. Nasa bassinet na si Calix dahil mahimbing nitong natutulog kahit na maingay ang paligid niya. Reverse! Halos hindi na sila makahinga sa kakatawa nila dahil tila ba pinagtutulungan nila si Chairman na matalo. +2! Ani naman ng mga to kaya walang magawa si Chairman kundi ang manguha ng mga card. Siya nang may pinakamaraming card pero hindi rin nakipagtalo si Chairman. Halos natapos na lahat ng player hanggang si Chairman at Ruel na lang ang natitira. "Kapag natalo pa kita, 1 buwan kang hindi makakagamit ng sports car." Seryosong saad ni Chairman na hindi naman sineryoso ni Ruel. Nang matapos ang laro ay napatulala na lang si Ruel dahil paanong siya pang natalo. Gayon si Chairman ang may pinakamaraming card kanina. "No, madaya naman eh. Dinaya niyo ako, lolo." Reklamo ni Ruel pero nginisihan lang siya ni Chairman. "Kapag nakita kitang ginamit mong mga sports car mo, ipapakancel ko lahat ng card mo." Saad ni Chairman ay kinabagsak ng balikat ni Ruel. Tinatawanan naman na lang lahat si Ruel dahil ito ang tawa ng tawa kanina pero siya pa ang natalo. Pinagpatuloy nilang paglalaro nila at halos sumakit ng mga tiyan nila kakatawa. Nakangiting nakatitig si Carmela sa anak niya. Akala niya talaga hindi kakayanin ng anak nilang makalabas ng hospital. Malakas naman ang anak niya. Malikot, iyakin at dumadaldal na rin pero ang pinoproblema lang niya hindi matakaw magatas ang bunso niya. Sa edad nito dapat ay nakaka 3 ounce na hanggang 5 ounce pero ang kaya niya lang ubusin ay 2 minsan at ay isa lang. Na-stress siya kapag iniisip niya pero hindi niya na pinipilit ang anak niya.
dahil iyak ito ng iyak kapag pinipilit nilang ipaubos ang gatas na tinimpla nila. Mahimbing na natutulog ang anak nila habang nakatambay sila sa veranda ng kwarto nila. Magmeryenda ka na muna, wika ni Adam na kararating dalang mga pagkain na kinuha niya sa kusina. Tinatanong ni Mommy kung gusto mo raw ba ng sopas, ipagluluto ka niya. Dagdag pa ni Adam. Hindi ko alam kung makakakain pa ako nun kung ipapaubos mo sa akin lahat ng pagkain na dala mo. Sagot ni Carmela. Tinignan ni Adam ang dala niya saka siya natawa. Naupo na rin si Adam sa tabi ni Carmela habang nasa bassinet ang anak nila at natutulog. Tulog din ang kambal na nasa sofa kasama nila sa veranda. Hindi na muna nila ito ginising para magmeryenda dahil halos katutulog lang nila. Ma'am Carmela, nasa ibaba pong daddy niyo, hinahanap ka. Agaw atensyon ng katulong na pumasok ng kwarto nila. Hindi naman nakalak ang pintuan kaya malaya lang silang makakapasok. Paakyatin mo na lang, sagot niya naman na ikinatango ng katulong saka ito bumaba. Tiningnan ni Adam ang bunso nila sa kanya maingat na hinaplos ang pisngi nito. Natapos din ang madilim na araw nila. Sa nakalipas na 3 buwan, pakiramdam nila ay taon ang lumipas dahil napakabagal ng ikot ng araw. Akala nila hindi na sila makakaalis sa sitwasyon na yon. Hindi pa man happy heart ang anak nila, pero sisiguraduhin nilang mabubuhay ito dahil kukunin nila ang pinakamagagaling na doktor para humawak sa anak nila. Oras na nasa loob na ito ng operating room. Naagaw ang atensyon nila nang kumatok si Marvin. Dad, ani ni Carmela, lumapit naman na si Marvin sa kanila. May dala-dala tong mga pagkain. Nagluto ako anak ng mga paborito mong merienda, saka ulam. Yung mga ulam pinalagay ko na sa ref. Ipainit mo na lang mamaya. Eto naman yung mga meriendang paborito mo. Ibinaba ni Marvin ang mga baunan na pinaglagyan niya ng mga pagkain sa kanya binuksan isa-isa. Nakita naman ni Carmela ang mga pagkain na matagal niya nang hindi natitikman dahil ang kanyang ina lang ang nagluluto ng mga yon para sa kanya. Luto lang ng kanyang ina't ama ang gustong-gusto niyang kainin noong mga panahon na masaya pa silang isang pamilya. Tipid na ngumiti si Carmela nang maalala niyang mga panahon na masaya silang kumakain. Walang kahit na anong problemang iniisip. Thank you, Dad. Hindi ka na sana nag-abala pa. Take care of yourself. Marami naman nag-asikaso sa amin dito. Palagi rin akong pinagluluto ni Mommy Maria. Paano kung may mangyari sa'yo habang nagluluto ka? Hahayaan mo bang sisihin ko na naman ang sarili ko dahil akong iniisip mo? Habang nagluluto ka? Ngumiti lang naman si Marvin. Huwag mo na akong alalahanin anak. Kaya ko ng sarili ko. Malakas na ako dahil inaalagaan ng Tito Doc mong kalusugan ko. Pamilya mo't ang sarili mong alalahanin mo, ani ni Marvin. Nanguha naman si Carmela sa mga pagkain na dala ng kanyang ama, saka siya kumain. Tipid siyang ngumiti nang muli niyang matikman ang pagkain na tila ba kinalimutan niya na simula nang masira ang pamilya nila. Thanks for this, Dad. Ani at pinagpatuloy ang pagkain. Binigyan niya na rin ang asawa niya. Matamis namang napangiti si Marvin dahil nagustuhan ng anak niya. Dinukot niya sa bulsa niyang isang gold envelope sa kanya ibinigay kay Carmela. Nagtataka namang kinuha yun ni Carmela at tinignan ang laman. Dad, usal niya dahil hindi niya alam ang sasabihin niya. 4 na gold ATM ng laman ng envelope at nakapangalan niya sa kanya sa 3 niyang anak. Passbook sanang gusto kong ipagawa pero hindi pa sila pwede dahil mga bata pa kaya ATM na lang muna. Marami akong pagkukulang at hindi ko alam kung paano ko yun babayaran. Kaya naisipan ko na lang na lahat ng pera ko ihati-hati sa inyong mag-iina. Ang mga iba pang properties na nakapangalan sa akin ay nilipat ko na rin sa'yo. Para kung mawala man ako, hindi niyo na problema yun. At wala nang magiging gulo. Don't say that. Walang mawawala saka we're fine. Bakit naman binigyan niyo na sa amin lahat ng ari-arian niyo? How about Sofia? She's still your daughter. I know, binigyan ko rin naman siya. Sinisiguro ko lang na hindi niya napag-aawayan ng mga properties natin kung sakaling may mangyari sa akin. Nabalitaan kung tinanggap mo siya sa kumpanya. Sa dami ng ginawa niya sa'yo, nagawa mo pa rin siyang patawarin. I am so proud of you, anak, for having a kind heart. Tipid lang naman nang ngumiti si Carmela. O siya, aalis na rin ako dahil may asikasuhin pa ako. Kumain ka ng marami ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kung may kailangan ka, kung gusto mo nang makakausap, don't hesitate to call me. Tumango na lang si Carmela. Take care of yourself, Dad. Ani yan ay kinangiti na lang ni Marvin. Umalis naman na rin ito kaagad. Kumain naman silang dalawa. Nang magising ang kambal ay pinameryanda na rin nila ang mga ito na dala ni Marvin. Araw-araw silang magkakasama. Minsan ay tinatamad ng pumasok si Adam dahil
Mas gusto niya na lang nakasamang pamilya niya kaya madalas ay work from home ito at sinisend niya na lang sa executive, secretary niya mga paperworks niya. Mommy, who cooked this? Inosenteng tanong ni Sabrina. Si Lolo, why? Sagot niya. Umiling naman si Sabrina. Ang sarap po. Ang galing-galing po ni Lolo magluto. Siguro masarap ka rin magluto, Mommy, bukod po sa mga prito. Hindi alam ni Carmela kung pang-aasar ba yon galing sa anak niya o talagang inosente lang ito. Nagpipigil naman ng tawa si Adam dahil alam niyang limited lang ang kayang lutuin ng asawa niya. Nang makita ni Carmela ang pagpipigil ni Adam ng tawa ay sinamaan niya ito ng tingin. Kinagat ni Adam ang pang-ibaba niyang labi saka iniwas ang paningin para pigilan ang paghagalpak niya ng tawa. Sa mga lumipas na araw ay nasa loob lang sila ng mansyon. Hindi rin muna pumapasok si Adam sa kumpanya dahil mas gusto niyang tutukan ang mag-iina niya. Gusto niyang makita sa bawat segundong paglaki ng bunso nila dahil kung uuwi siya ng hapon, limited lang niyang makakasamang mag-iina dahil natutulog na sila pagkatapos kumain. Naging iyakin ng bunso nila na halos hindi na ito matulog sa gabi pero sa araw, maghapon tong tulog. Kapag hindi na kaya ni Carmela ang puyat ay pinapaalaga niya na muna sa mother-in-law niya o sa nakuha nilang babysitter ang bunso nila. Sa susunod na araw ng anniversary niyong dalawa bilang mag-asawa, wala ba kayong balak na mag-celebrate? Tanong ni Maria habang nasa hardin sila. Nagkatinginan naman ang mag-asawa dahil hindi na nila naalala yon. Minsan iisipin niyo rin ang isa't isa. Oo, nandyan ang responsibilidad niyo sa mga anak ninyo. Pero wala namang masama kung isipin niyo naman ang isa't isa, hindi ba? Dagdag pa ni Maria. Pero mommy, hindi naman namin pwedeng iwan si Calix, lalo na sa kalagayan niya. Sagot ni Carmela. Kung iniisip niya si Calix, ako nang bahala sa kanilang magkakapatid. Malakas naman si Calix, hindi ba? Ipapainom ko rin sa tamang oras sa mga maintenance at vitamins niya. Kung hindi kayo mapakali talaga at nag-aalala kayo, pwede naman kayong tumawag anytime. 3 araw lang naman, subukan niyo naman sarili niyo na muna ang isipin at unahin niyo. Hindi naman kayo magiging pabayang mga magulang nun. Lalo na at minsan lang naman, don't worry about them. Kung gusto niyo ipapuntahin ko pa dito sa mansyon ng mga doktor niya para lang makampante kayo. Napangiti na lang si Carmela sa kabaitan ng mother-in-law niya. Mabuti na lamang at nakahanap din siya ng magiging pangalawang ina niya. We'll talk about this later, ma'am. Sagot naman ni Adam. Paglipas ng 2 araw ay lumipad ng private jet nila patungong Maldives. Silang dalawa lang. Hindi man kayang iwan ni Carmela ang bunso nilang anak pero kampante rin siya dahil alam niya na sa mabuting kamay ang mga anak niya. Malawak ang private jet at kahit tigisa sila ni Adam ng kwarto pero mas pinili nilang magtabi. Inihilig ni Carmela ang ulo niya sa balikat ni Adam habang nakatingin siya sa labas ng bintana kahit na puro ulap lang ang makikita niya. Panatag ng puso niya dahil alam niyang makikita niya ang milestone ng mga anak niya. Simula na maging magulang siya, na-realize niyang kayang gawin ng isang ina. Walang sinuman ang makakatalo sa kayang isakripisyo ng isang ina. Nabuhay siya sa malaking aksidente dahil niyakap siya ng kanyang ina. Nakalabas siya ng sasakyan nila ng halos walang galos. Pero ang kanyang ina hindi na nasikatan ng araw. Buong biyahe nila ay natulog silang dalawa. Magkayakap silang dalawa dahil malawak naman ang higaan nila. Ngayon lang din nila ulit nayakap ang isa't isa dahil palaging nakaharap si Carmela sa anak nila. Pagdating nila sa private resort na narentahan nila ay inayos nila kaagad ang mga gamit nila. Nagluto na rin si Adam na makakain nila. Pagsapit ng hapon ay sabay na silang dalawang nagtungo sa playa. Maliwanag ang buong paligid nila at may nag-iisang kubo sa buhanginan. Napangiti si Carmela. Sa pagkakaalala ko, parang ngayon lang tayo nag-celebrate ng anniversary natin. Aniya dahil tila ba naging normal days na lang sa kanila sa mga nakaraang taon ang anniversary nila. Maraming taon pa naman nang lilipas, babawi ako sa'yo, wika ni Adam. Pinaghila na ni Adam ng upuan si Carmela sa kanya ito binigyan ng isang bouquet ng bulaklak. Thank you. Nakangiting saad ni Carmela. Kumain silang dalawa ng dinner saka pinanood ang pinaset ni Adam na fireworks. Naaaliw naman si Carmela dahil paiba-ibang design ng mga ito at lalo siyang napapangiti nang mabasa niya sa fireworks ang I love you love. Naglatag si Adam ng tela sa buhanginan saka sila doon nahiga habang nag-stargazing. Nang matapos nilang manood ng fireworks, wala silang iniisip sa mga oras na ito, kundi ang mga sarili lang nila. Panatag at kampante lang naman sila dahil alam nilang hindi pababayaan ni Maria ang mga anak nila, lalo ng bunso.
Hinawakan ni Adam ang kamay ng asawa niya sa kanya hinalikan yon. Minsan nakakahanga rin kung paano kumilos ang tadhana. Akalain mong mahanap natin ng isa't isa sa kakaibang paraan. Minsan napapaisip ako, ano kayang buhay ko kung hindi mo ko nilapitan? At biglang inalok ng kasal. Ani ni Adam. Ngumiti naman si Carmela. Ano nga bang buhay nilang dalawa kung hindi niya yung ginawa? Humarap si Adam sa asawa niya sa kanya ginawang una ng kamay niya na nakasangkal sa buhanginan. Tinignan niya sa mga mata at labi ang asawa niya. Sa ginawa niyang yun ay bigla siyang nakaramdam ng init ng katawan. Lalo na't ilang buwan na rin silang walang intimate. Pwede ba tayo magtalik? Pagpapaalam ni Adam. Iniwas ni Carmela ang paningin niya dahil bigla siyang nahiya. May dala ka bang protection? Takot na akong sundan si Calix. Sagot niya dahil hindi niya na talaga susundan si Calix. Sa takot na baka may sakit din ang susunod. Nagpa-vasectomy na ako last month dahil natatakot na rin akong buntisin ka. Hindi ko na kayang tingnan ka sa sitwasyong nahihirapan ka. Sagot niya. Sinalubong ni Carmela ang mga mata ng asawa niya. Wala siyang alam na nagpa-vasectomy na pala ito. Tanging-tangulang sinagot ni Carmela. Siniil ni Adam ng halik ang asawa niya. Wala namang makakakita sa kanila dahil narentahan nilang buong place para sa kanilang dalawa. Just moon, love. No one will hear you here. Paus na wika ni Adam. Simula ng mga anak siya ay wala nang nangyari sa kanila at ramdam nilang dalawa ang pagnanasa. Kasabay ng ingay ng alon na mula sa dagat ay maririnig din ang ungol nilang dalawa. Nang matapos siya'y bumagsak na rin ang katawan niya. Pareho silang pawisan kahit na malamig ng simoy ng hangin. Umalis na rin si Adam sa ibabaw ni Carmela. Hindi pa sila nagbihis kaagad dahil nakayaka pa sila sa isa't isa. Hinalikan ni Adam sa noo ang asawa niya. I love you, bulong niya. Yumakap lang naman si Carmela sa kanya ipinikit ang mga mata niya dahil para bang bigla siyang inantok sa ginawa nila. Matutulog ka? Magbihis na muna tayo, lalo na't wala tayo sa loob. Wika ni Adam. Sumunod naman si Carmela, lalo na't hindi nila alam kung anong insekto ang pwedeng kumapit sa kanila. Nang matapos sila ay muli silang nahiga. Nag-uumapaw na kasiyahan ang nararamdaman nila pagkatapos ng lubos na pag-aalala para kay Calix. At halos ilang timbang luhang niluha nila dahil sa takot na mawala ito sa kanila at hindi magawang makalabas ng hospital ng buhay. Pareho ng masaya ang mga puso nila. Hindi nila akalain na may mas magandang kinabukasan pala ang naghihintay sa kanila. Ang mga nangyari sa nakaraan nila isang alaala na lang. Masakit man pero alaala na lang ang mga yon. Matamis na ngumiti si Adam habang nakatitig sa kalangitan na punong-puno ng bituin. Nakatulog na si Carmela dahil sa pagod pero nanatili siyang gising. Kontento na siya sa kung anong buhay na meron siya ngayon. Ang desisyong hindi niya pinagsisisihan ay ang pumayag siyang pakasalan si Carmela. Thank you for giving me an amazing family, especially my wife. Aniya habang sa kalangitan nakatingin. Ipinikit na rin niyang mga mata niya at yumakap na sa asawa niya. Hindi niya inaasahang magagawa niyang magbalik loob at maniwala ulit sa Diyos. Pagkatapos na nangyari sa bunso nila. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Carmela at ni Adam. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli ay magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.